Ang hindi nauunawaan ng mga Marcos loyalists ay matagal nang nagbitiw sa pwesto. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga ito po ay literal na display na lamang sa Malacanang. At ang totoong namamahala sa Pilipinas ngayon ay walang iba kundi ang asawa nitong First Lady Lisa Marcos at ang kanyang pinsan, itong House Speaker Romualdez. Kaya kung mapapansin ay tila wala po sa matinuan itong si Marcos. Kaya kung mapapansin sa mga panayam dito kay Marcos ay literal po na hindi siya nakaka-relate sa problema ng taong bayan. Kahit yung mga specific na problema na kinaharap natin time to time. Kagaya na lamang ng mga kaliwat kanang sakuna naganap na kung saan pistulang lutang itong ating Pangulo. Ito ay nagpapatunay lamang na wala sa kanyang diwa ang mga nasabing issue na kinaharap ngayon ng bansang Pilipinas. At kung mapapansin din, marami din nagtatanong kung ano na ba ang magiging kalagayan pa ng bansang Pilipinas. Well, meron pa pong 3 taon itong si Bongbong Marcos upang magmistulang puppet ng asawa nitong si Lisa at ng pinsan nitong si Romualdez. Sa madaling salita, ay asahan na natin ang lalong paghirap pa ng bansang Pilipinas. Literal po na lumulubog na tayo, economically speaking, nag-aalisa na po ang lahat ng mga investor dito sa Pilipinas. Aware sila na wala na pong leadership dito sa administrasyong Marcos. At ang nasabing Pangulo po ay literal na display na lamang sa palasyo. At ating paidagdag ng mga kaliwat kanang korupsyon ngayon at tila lalo pong lumalala. Okay? So kumaga, meron naman pong option na kung saan kung magagawan po ng paraan ng taong bayan na may pakita nito ang kanilang kapangyarihan ng masang Pilipino upang tanggalin sa pwesto si Marcos. At alam natin kung itong si Marcos man ay tuluyang matanggal sa pwesto dahil sa kaliwat kanang korupsyon na ginagawa ng kanyang administrasyon ay otomatiko pong itong si Inday Sara Duterte ang papalit bilang Pangulo ng bansang Pilipinas.